Kamusta mga kapatid? Welcome sa Faith Fuel page. Ang page na nagbibigay lakas, pag-asa at gabay sa gitna ng buhay na puno ng tanong. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong. Lahat ba ng nangyayari sa buhay mo ay kalooban ng Diyos? O baka naman minsan tayo rin ang may kagagawan ng gulo natin? Let's talk about Romans chapter 8 verse 28 at tuklasin kung paano ginagamit ng Diyos kahit ang ating mga pagkakamali para sa kanyang layunin. Alam nating sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yan po ang nakasaad sa talata ng Romans chapter 8 verse 28. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay mo ay kalooban ng Diyos. Pero kahit mali, masakit, o bunga ng kasalanan, kaya pa rin itong gamitin ng Diyos para sa kabutihan at kaluwalhatian niya. May pagkakaiba ang kalooban ng Diyos at ang desisyon ng tao. May mga bagay na pinapayagan ng Diyos pero hindi siya ang may kagustuhan nito. Halimbawa, kung nakulong ka dahil may nilabag kang batas, hindi yon kalooban ng Diyos, mali yon. Pero habang nandoon ka, pwedeng baguhin ka ng Diyos, turuan ka, at gamitin ka para magbahagi ng salita niya. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin. Kung ano ang itanim ng tao, siya rin ang aanihin. Yan po ang nakasaad sa Galatia chapter 6 verse 7. Maging tapat tayo sa sarili, baka naman tayo ang may kagagawa nito at hindi ang Diyos. Tandaan natin, kayang gamitin ng Diyos ang ating pagkakamali. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, hindi lahat ay mabuti, pero sa lahat ng bagay may ginagawang mabuti ang Diyos. Tulad ni Jose sa lumang tipan, ibinenta ng mga kapatid niya, hindi iyon kalooban ng Diyos, pero ginamit ng Diyos ang sitwasyong iyon para mailigtas ang maraming tao. Ang inyo'y masama ang layunin laban sa akin, ngunit ang layunin ng Diyos ay para sa kabutihan. Yan po ang sinabi ni Jose sa Genesis chapter 50 verse 20. Hindi Diyos ang may gawa ng kasalanan, pero siya ang Diyos ng pag-asa at pagbabago. Ang bunga ng kasalanan pwedeng maging klase o turo ng Diyos. Minsan, tayo talaga ang may sala. Pero kahit ganoon, pwedeng gamitin ng Diyos ang sitwasyon para tayo turuan, ayusin, at palalimin ang pananampalataya natin. Tingnan natin si Haring David. Nagkasala siya kay Bathsheba. Pinatawad siya ng Diyos, pero may mga kahihinatnan, may mga parusa. Namatay ang anak nila at nagulo ang kanyang pamilya. Pero dahil sa pagsisisi ni Haring David, naging mas malapit siya sa Diyos. Sabi ng Hebreo chapter 12 verse 6, sapagkat ang mahal ng Panginoon ay kanyang itinutuwid. Hindi nasasayang ang sakit kung ibinabalik natin ito sa Diyos. Hindi lahat ng bukas na pinto o oportunidad ay galing sa Diyos. Minsan kasi, inaangkin nating kalooban ng Diyos ang mga pangyayari kahit malinaw na bunga ng ating kamalian. Halimbawa, natanggal ka sa trabaho at iisipin mo baka gusto ng Diyos na mag-concentrate ka sa ministeryo, sa pagbabahagi ng salita. Pero ang totoo, kaya ka natanggal kasi lagi kang late o may ginagawa kang kalokohan sa trabaho. Kapatid, huwag nating i-spiritualize ang disiplina. Una, aminin, magsisi, at pagkatapos ay magpatuloy sa tamang landas.
Ayon sa talata ng Kawikaan, chapter 14, verse 12, may daang tila tama sa paningin ng tao, ngunit sa duloy, kamatayan ang bunga. Gamitin ang salita ng Diyos, dasal, at payo ng matitino para matukoy ang tunay na kalooban niya. Mistake mo noon, testimony mo na ngayon. Kahit galing sa pagkakamali ang panagdadaanan mo, pwede pa rin gamitin ito ng Diyos para magpahayag ng pag-asa sa iba. Nakulong ka? Maging ilaw ka sa mga taong nasa dilim. Nabaon ka sa utang? Turuan mo ang iba tungkol sa disiplina. Nagsayang ka ng panahon sa maling relasyon? Ibahagi mo ang kwento ng paggaling. Ayon sa 2 Korinto, chapter 1, verse 4, inaaliw tayo ng Diyos sa lahat ng ating pagdurusa upang maaliw rin natin ang iba. Tandaan po natin mga kapatid, hindi lahat ng bagyo ay galing sa Diyos. Tayo rin ang may kagagawa ng unos, pero salamat sa Diyos dahil kahit ang gulo natin, kaya niyang ayusin. Siya ay Diyos ng pag-asa, Diyos ng pagbabago, at Diyos na hindi sumusuko sa atin. Yan po ang paksa natin sa araw na ito. At tayo po'y manalangin sa pagtatapos ng ating paksa. Panginoon, tulungan mo akong makita kung saan ako nagkamali. Turuan mo akong tumanggap at magbago. Salamat dahil kahit sa mga sandaling ako ang may kasalanan, kaya mo pa rin itong gamitin para sa kabutihan. Patawarin mo ako at gamitin mo ang kwento ko upang ipakita ang biyaya mo sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.